Ayun, isang mapagpalang araw naman po, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating pong mga kababayang OFW, sa ating pong mga idol at syempre sa ating pong mga ka-adventure, sa ating pong mga ka-journey. Mapagpalang araw sa inyong lahat saan man panig ng mundo. Ako po muli sa taong gala sa araw na itong mga idol, ay samahan niyo ako sa isang panibagong video. Pero una po sa lahat ay tayo po ay sobrang naging masaya. Ano po? Doon po sa last video natin, kinabahan po ba kayo? Well, paumanhin po sa lahat ng mga taong na-open sa ating pong prank na yan. Pero gusto ko lang pong pagbigyan, pasayahin yung ating mga kritiko, ano po, dahil wala silang ibang hangad o ang nais lamang nila ay talagang huminto na tayo sa pag-vlog at ang nais nila ay wag na tayong magbigay ng mga payo kay Intoy Anika at siyempre kay Kuya Noy at ating Jai. Pero sa araw na ito mga idol, ang ating pong tatalakayin, samahan nyo ako na hanggang sa dulo ay tapusin sapagkat mahalaga po ang bidyong ito. Dahil kung nyo pong maalala, nagkaroon po ng video sila Intoy at Nika na humihingi sila ng payo patungkol po sa kanilang planong pagninegosyo. Nais ni Intoy at Nika na pasukin ang pagninegosyo. Una po sa lahat, gusto ko po ngayon palang sabihin sa inyo, napakagandang adhikain at magandang plano po yan. Dahil sabi pa nga sa English, do not put your egg in one basket. Kailangan po ay marami tayong resources, marami tayong pwedeng pagkunan upang sa ganon, kapag medyo nadidiskarel ang isa, ay mayroon pa rin tayong pwedeng mapaghugutan o mapagkunan ng ating pangangailangan. Kaya lamang sa usaping negosyo, ito po ay isang napakasilang plano. Kailangang pag-aralan at kailangan pag-isipan. Dahil ang negosyo kapag pinasok mo na hindi mo kabisado, hindi mo alam, maaaring ito'y mapunta lamang sa kawalan. Pero para sa akin, akma at tugma po na papasukin ninyo ang negosyo. Bagamat dapat ito ay inline pa rin sa inyong ginagawa sa ngayon. Ano pong ibig kong sabihin? Sa kasalukuyan ay marami pong mga business, mga negosyo na pwede nating pasukan na tayo po ay naka-align pa rin sa ating pagiging vlogger. Andyan po ang tinatawag na online marketing. Sa negosyo pong dapat ninyong pasukin, makakatulong po kung titingnan ninyo yung inyong kalakasan, kung titingnan ninyo yung inyong opportunity na mayroon kayo, at titingnan ninyo yung pwedeng maging galawan ng inyong business. At ang bukod tanging naiisip ko dyan na magiging mabilis ay ang paggamit ng inyong community. So since kayo ay vlogger at mayroon kayong solid community, ito ngayon yung titingnan ninyo. Para sa ganun, kung pasukin man ninyo ang negosyo, hindi pa rin kayo mahihirapan sa paggawa ng inyong mga vlog. Parang 2-in-1 lamang siya. Sa ngayon po, ang YouTube ay mayroon pong ina-allowed na ngayon na affiliate marketing. So, kailangan lang gumawa kayo ng inyong account na maiko-connect ninyo sa inyong YouTube channel. At ang isa lang sa maipapayo ko dyan is gumawa at pag-aralan ninyo ang gumawa ng isang Shopee account. Dahil yan po ay konektado o pwedeng may connect natin sa ating YouTube channel. Ngayon, sa tanong, ano naman kaya ang pwede nating ibenta? So, kung mayroon na po kayong account, madali po. Unang salang o subukan po ninyo ay ang paggawa ng mga souvenir items. So, syempre, gawa kayo ng t-shirt. Marami pong mga vlogger ngayon ang nagtagumpay sa ganyan. Ano po? Kaya lang, sa paggawa ng mga t-shirt, isa po sa karaniwang kumbaga pagkakamali ng ilang mga vlogger na ginagawa ay dahil ang ginagawa nilang t-shirt yung pangalan mismo nila. Halimbawa, gawa ka ng t-shirt, gagawa ka ng Intoy Anika Adventure. Yan yung ibibenta mo. Well, mabibenta naman yan. Kaya lang, ang iyong target market ay iyong community lamang. Dapat, kung gagawa ka man lang ng ganyan, ang target market mo is labas sa inyong community. Pwedeng bumili ang kahit na sino ng mga tao. So anong gagawin? Halimbawa, isa sa naisip, gawa kayo ng t-shirt tapos lagyan nyo ng No Hate Just Love. Yun kasi ang tagline ninyo, di ba? So ibig sabihin, kung sino man bibili ng mga adventure, alam nila na yan ay adventure. Tatak yan tagline ng adventure. So gawa kayo, No Hate Just Love.
O di ba? Sa ganung pagkakataon, maaaring bumili ang mga taong labas sa inyong community. Ano po? Kasi, halimbawa, kung may nagustuhan nila yung tagline na yan, o di bibili sila. Di ba? O kaya, pwedeng gawa na. Ang paggawa ng ganyang klaseng mga souvenir ay, kumbaga, halimbawa, gawa ka lang ng 100 pieces. Ito po ay, kumbaga, limited edition. Ganun ang style. Kailangan po, lagyan yun, limited edition para at least, yung mga nakasubaybay sa inyo, alam nila na ito, pag naubos ito, talagang hindi na ako makakabili. So kung ako ay isang super avid followers ng adventure, bibili ako ng ganyan. Kasi kailangan kong makaipon ng souvenir, di po ba? And then, pag naubos na yan, pwede kayong gumawa ulit ng kasunod. Ito, panibagong edition na ilalabas namin. Move on na tayo. Joke lang. Pero pwede i-consider, no? So, ibig sabihin, maganda pong oportunidad ng ganyan. Damit, sombrero, di po ba? Tapos, para hindi kayo makalimutan at kumbaga alam nila na kayo ang source, kayo ang binilhan, sasamahan nyo na lang yan ng sticker. Opo. Souvenir sticker. Opo. Ng Intoy Anika Adventure. Ng inyong channel. O, di ba? So marami ang pwede ninyong gawin. Nagra-rides kayo, di ba? So gumawa kayo ng isang couple, shirts sa mga nagra-rides, tapos yun ang gagamitin ninyo. Di ba? Pag nakita kayo, alam ba naman yung mga followers mo, walang motor. No, kahit ako, kung makita ko kayo, bibili ako, di ba? Pwedeng ganyan. Maaaring ganyan ang gawin ninyo. Ang pinaka-importante lang is pag-aralan ninyo kung ano po yung paano gagawin yung pong pag-connecta ng business ninyo papunta sa Shopee. Kasi alam ko, basta't mayroon kayong Shopee account, ay pwede siyang i-connect na. Pwede na siyang i-connect dyan sa inyong YouTube channel. Ngayon, sabi ni Intoy, kaya daw gagawa siya ng ganyan kasi para may makatulong sa pagcha-charity. Napakagandang idea. Talagang makikita mo yung kabusilakan ng kanyang puso. Di po ba? Okay. Pag ganitong sitwasyon, halimbawa mayroon ka ng tutulungang tao. Mayroon kang tutulungang tao. So ang gagawin mo ngayon, gagawa ka ng isang souvenir. Halimbawa, t-shirt. Sasabihin mo na lang ngayon na okay, gagawa tayo ng 100 t-shirt at ang lahat ng kikitaing sa t-shirt nito ay ibibigay natin sa taong ating tutulungan. Now, doon, pwede mo nang ibahin ang presyo. Halimbawa, sa isang t-shirt, kung ang regular benta mo ng t-shirt mo, pagpalagay mo na lamang, halimbawa, 299 o 200, sabihin natin 200, regular price mo yan. So, ibebenta mo dahil may charity mission kang gagawin para sa isang tao, pwede mong ibenta ng 400 or 500. No? Pag binenta mo ng 500, so may markup kang 300. So, 100 t-shirt, meron kang automatic 30,000 na kita. Pero, yan yung itutulong mo. Dapat klarado yan na ito yung kinita natin sa t-shirt, ito yung ibibigay natin doon sa taong tutulungan natin. The reason why na hindi nagsasucess at nagtatagumpay ang mga ganitong strategy ng ilang mga vlogger kasi hindi transparent. Pag ganyang may ginagawa, minsan ang iba, kitaan ang kanilang hinahabol. Kaya walang nagtatagumpay o minsan wala pong nagtatagumpay sa ganyang klaseng sistema. Diba? So, madali. Nakagawa ka ng isang business, may business ka, po? At makakatulong ka sa mga taong nais mong tulungan. And at the same time, yung solid community ay nagiging kaparte ng charity mission mo. Kasi, pagpalagay mo, Intoy, halimbawa may tutulungan ka. Well, kailangan mong mag-raise up ng siguro sabihin natin 50,000 pesos para sa taong yan. Mahirap yan kung ikaw lang ang gagawa nun, di po ba? Pero, ito, may t-shirt ako o mayroon akong souvenir items na ibebenta. Sana tulungan ninyo ako, ibenta natin at ang kikitain nito ay ilalagay natin doon.
Kunin mo lang yung naging puhunan mo, yung kanyang ah, tubo, yan yung ilalagay mo doon. So, nakapagbenta ka, nakagawa ka ng inyong charity mission na hindi ka nahihirapan. Kasi tama yung, doon sa comment section, ano binabasa natin? Sabi ng mga comment section, kailangan ang pagcha-charity ay hindi rin mahihirapan ang iyong mga sariling gastusin at pangangailangan. Tama. Tama po yun. Tama po tayo doon. The reason why na ang isang charity vlogger ay hindi nagtatagumpay din sa ganitong larangan, the reason why na nababurn out sila, dahil pilit nilang ginagawa ang isang bagay na hindi na nila kaya sa kanilang resources. So, sa ganitong pamamaraan, ang pinaka-importante lang, Intoy and Nika, is yung transparency. Kapag mayroon kang gagawing proyekto, dapat klaradong transparency yan. Ito lahat yung bumili, ito lahat yung kinita, at ito yung perang naipon natin, ito yung ibibigay natin doon. O di ba maganda? Nakakapag-charity ka na nakakatulong at nagiging kaparte pa ang inyong community. Ang sinumang taong nagmamahal sa inyo dahil may solid community na po kayo ay hindi manghihinayang bumili ng anumang ebebenta mo dahil alam nila na sa part na yan ay magiging bahagi sila ng iyong kawang gawa. At masarap pakinggan o masarap sa pakiramdam na, oh, naging bahagi ako. At the same time, mayroon akong nakuha na souvenir mula sa inyo. O di ba? Hindi lang yung basta lang nagbigay ang tao tapos wala na. Di ba? So napakaganda ng ganyan. Sa ganyang sistema, mabilis ang pag-charity mo niyan, sigurado. Halimbawa, yung may mga kapatid tayong mga OFW, di ba? So pwede silang kumuha. Pwede nilang ipadala ngayon sa kanilang mga kamag-anak na nandito sa Pilipinas, yung items. Di po ba? At the same time, nakatulong sila. So, hindi yung purely financial ang ibibigay sa iyo para magbigay ka ng charity o makapagawa ka ng charity. Pero, alam ko, pag ganyan ang purpose mo, mas madali. Marami na akong mga nakitang vlogger na nagtagumpay sa ganyan. Marami na tayong mga vlogger na mayroong ginagawang ganyang klaseng pamamaraan. And then, kapag ganyan na, nasanay ka na sa ganyan, mag-expand, saka ka na mag-isip ng panibago na namang negosyo. Tandaan ho natin, ang pagninegosyo ay pinag-uukulan mo ng pansin, tinututukan mo, binibigyan ng panahon. Huwag kang papasok sa negosyo na hindi mo alam dahil malulugi ka. Ang pinakamaganda rito, nagagawa mo yung iyong pagbablog, magagawa ninyo yung inyong pagiging vlogger, and at the same time, nagagawa mo yung pagcha-charity na kasama ang community. Sa naniniwala naman ako, kahit ganun na yung followers mo sabi ko nga magti-30, by the way mga idol, 29.8 something, so magti-30,000 na po ngayon ang adventure. Kahit ganun lang yan, meron kang solid community kasi. Yun ang pinaka-importante. Lagi kong sinasabi, di ba? Yung quantity against quality. Wala ka man sa quantity, wala ka man sa bilang na iniisip mo. Pero sa quality ng viewers, supporters, ay mayroon ka. At yan ang kalakasan mo na pwede mong gamitin at pagtuunan ng pansin para maipasok mo ang iyong negosyo na inline sa iyong ginagawa, and at the same time, sa hangarin mo na makatulong sa iba, makakasupport siya. O di ba? Pwedeng gawin ang ganyan. So siguro, i-consider ninyo ito. Sa paggagawa naman ng online na accounts, ay napakadali lang. Hanapin nyo lang yung mga tutorial. Tingnan nyo lang yung ganyang klaseng mga tutorial. At siguradong andyan. Basta ang alam ko, YT is meron siyang affiliate accounts, affiliate marketing na nakakonekta sa Shopee. Okay? So tingnan mo lang ang inyong dashboard kasi nandoon yan kung bukas na ang iyong affiliate. Pero alam ko 10,000 pa lang binubuksan na yan Sa 10,000 ay meron ka na o pinapayagan ka ng pumasok sa affiliate marketing.
So, isa ho yan sa maganda. At the same time, nasa bahay ka lang, wala kang babayarang pwesto, wala kang babayarang taxes, di po ba? Nandyan ka lang kasi ano na yan. So, madali. And then, saka ka gumawa ng physical store. Kasi kung ang papasukin natin, halimbawa, yung mga ganyan sari-sari store, pasukin mo agad yan, kainan, okay naman yan. Pero ang problema, mapapagod lang kayo muna. Mapapagod kayo habang ginagawa ninyo yung bahay. Mainam na pagtuunan nyo ng pansin matapos ang inyong bahay. Pero sa ganitong sistema na ang inyong papasukin ay isang online business, napakagandang gawin na kahit ginagawa nyo ang inyong tahanan, ay pwede nyo gawin ang inyong negosyo. Kailangan lamang ay pag-aralan yung maigi at makakatulong po dyan ang pag-search ng mga tutorial kung paano siya ginagawa. And then, kapag desidido na kayo, humanap kayo ng supplier kung sino yung magagawa ng yung mga ibibenta. Di po ba? Humanap kayo ng ganyan. Or pag-aralan nyo, alam ko kaya ni Intoy, pwede din kayong gumawa. Actually, mayroon din nabibili ng mga machine, mga na kayang gawin sa bahay lang. So sana sa ganitong pamamaraan ay nabigyan natin ng kunting kaliwanagan. Pero above all, Intoy Anika, kayo pa rin po ang masusunod kung ano po yung gusto ninyo. Wala naman tayong hinangad kundi ang inyong katagumpayan. At lagi kong sinasabi, maliit man o malaking bagay at biyayang inyong natatanggap, ay lagi nating ipagpasalamat sa Panginoon. Dahil kung wala ang gabay ng Diyos, wala po tayo. Sa ating po lahat mga idol, maraming salamat po sa inyong pag-follow sa Intoy Anika Adventure. Ganun din po kay Kuya Noy and Ate Mingay, ang kanila pong journey. At syempre, ang inyo pong nag-iisang taong gala. Huwag po kayong mag-alala. Kinabahan po ba kayo? Tayo po ay mananatiling andito, magsusubaybay at patuloy po na magbibigay ng gabay para po sa ating kapatid na si Intoy Anika and at the same time po kay Kuya Noy. Bahalang araw po sa ating lahat mga idol. Please do comment below at aking pong babasahin ang iyong mga komento. Maraming salamat po sa ating lahat.